Hello, hello, hello! Doc Bryce here! Gallstones sa low carb. So, ito yung mga conditions, no? Na nagkakaroon ng bato sa inyong mga apdo. So, please share this live so that they may have uh, additional learnings, knowledge, no? Regarding their gallbladder or gallstone. Yan yung mga questions, no? Tinatanong natin. Doc, pag nag-low carb ba ako, magkakaroon ba ako ng gallstone? Or, maraming nagtatanong, Doc, sa fasting, sabi ng pwedeng magkaroon ng gallstone during fasting. Okay. So, please share this live na to. So, mapag-usapan natin ang gallstones. And after the lecture, you can ask any questions and hopefully masagot natin lahat yan, no? Hopefully. Okay? So, learn and syempre enjoy your health. Pagka sa tingin ninyo, yung previous na mga ginagawa nyo, hindi nag-improve ang inyong health, there must be something wrong. Okay? So now we're going to discuss ang gallstone. Okay, tandaan ninyo, no? Kadalasan, if you have laboratories, tapos nakita natin, uy, ang taas ng cholesterol. Usually, sasabihin, nako, baka magkaroon ka ng gallstone. Okay? Kailangan natin pababain ang cholesterol. Okay? Saan ba nanggagaling or what made up of cholesterol, no? Cholesterol is made up of bilirubin, ito yung RBC pigment natin, from breakdown of the red blood cells. Okay? Then phosphates, then mga calcium carbonate. Okay. Ano ang cause? Bakit tayo nagkaka-gallstone? Correct, mataas ang cholesterol, but meron tayong isang ingredients yan. Kasi kung wala itong ingredients na to, hindi dapat tinatanggap yung mataas lang ang cholesterol. Okay? Mataas ang cholesterol and little bile or kokonti lang ang bile or hindi lumalabas ang bile natin sa ating gallbladder. Dapat combination po yan. Kasi kung mataas man ang cholesterol, pero pag lumalabas ang bile natin, hindi tayo magkakaroon ng gallstones. Di ba? So, isa yan sa major cause of having gallstone. Pero meron ding ibang cause ng gallstone. Another is high estrogen. Nako, sa mga babae po ito. So, if you are pregnant and if you are taking birth pills, yan isang mga condition na nagkakos din ng gallstone. And another cause of gallstone, if you have high insulin, so sa mga diabetic dyan, kaya kadalasan, pagka-diabetic po kayo, uncontrolled ang sugar ninyo, you tend to have gallstone. So, paano natin i-address yan? Of course, no? Sa preggy, mga anak lang, okay na. Sa mga high insulin, no? Insulin resistant, yung mga diabetic, control your sugar. Yes, your sugar can be controlled, no? By changing your lifestyle with combination of medication or pwedeng kahit walang medication, you can control your sugar kung alam nyo lang ang gagawin. Siyempre, paano gagawin yun? Pababa. Ang tagal-tagal ko nang nagtitake ng medication sa diabetes, hindi bumababa ang aking sugar. There must be something wrong. The medication should lower your sugar, result. Pag hindi bumababa yan, there must be something wrong. Ano yan? Peke ba ang gamot? Pwedeng hindi. Siyempre, sa mga drugstore nyo yung binibili yan. Hindi yan peke. So, bakit hindi bumababa? Pag hindi bumababa, anong tendency mangyayari niyan? Babalik kayo sa inyong trusted doctor. Pag nakitang hindi nakokontrol ang sugar, pansinin ninyo. They will add another medication to help the previous meds. So, instead of one medication, nagiging 2, another consult, nadagdagan ulit, 3, 4, and then nag-i-insulin na tayo. Nakakatakot, di ba? Okay. So, you can lower your sugar by changing your lifestyle. Okay?
Back tayo dun sa gallstones. Okay? So, nagkakaroon ng super saturation of cholesterol yan. Walang, tawag dito, walang bile na lumalabas. Ayan. So, nagkakaroon ng bile sludging. So, nagko-congest sila sa loob ng gallbladder. And then, yung bile matatrap dyan sa gallbladder natin. So, nagkakaroon ng inflammation of the gallbladder, namamaga. So, nagkakaroon din ng gallbladder, yung sludging ng bile. Okay? So, yung bile natin remains in our gallbladder. Kaya, kung lalabas ang inyong bile, it will help, no? I-ano niya ang cholesterol natin. Tawag dito, i-burn or i-use niya ang cholesterol. Okay? So, most common dyan pagka-pregnant. Kaya nagkakaroon ng gallstone pagka-pregnant. Okay? So, kailan lumalabas ang bile? If you eat, no? If you eat your food, your meal, syempre may fats yan. So, yan ang nag-trigger ng bile. Okay? Yung cholesterol, yung fats ang nag-trigger to make your gallbladder expel this bile. Okay? So, need natin ng fats to expel the bile, to use it for your cholesterol. Okay? So, hindi lang yung cholesterol ang sanhi ng gallstone. Dapat sinasabi sa atin yung bile pa rin. Kasi kahit na mataas yung cholesterol nyo and your bile is functioning, lumabas, hindi kayo magkakaroon ng gallstone. Ngayon, doon sa mga nagfa-fasting naman, sabi nila is nag-trigger din ng gallstone. Okay. Kadalasan, no, when you are fasting, naglalabas din ng bile ang ating gallbladder. Per 20 to 30% lang. Kukunti lang. So, meron pang naiiwan. Okay? During fasting, every 1 to 2 hours, naglalabas din ng bile, pero mga 20 to 30%. Paano yung madaming bile na nilalabas? Pagka after meal. So, when you do fasting, ganito lang po yun, no? When you do fasting, you break your fast with a light meal, no? Yung high fat, wag sugary food, wag high refined carbs, mga high sugar, mga processed food. Yan. You break your fast with bone broth, may mga good fats, no? Yung sinasabing light meal. Lalabas after eating that, 70 to 80% of your bile will go out. Kasi fats ang nagtitrigger para lumabas ang ating bile. Okay. Doc, paano naman kung wala na akong gallbladder? Okay? If you have no gallbladder, do not worry. Why? Wala lang naman tayong storage. Ang gallbladder is a storage yan. Okay? We will still produce bile from our liver. Kaya nothing to worry. Ang gagawin talaga natin is, you need to savor your food. You need to chew it properly 20 times or more before swallowing. Okay? Para hindi naman mahirapan ang ating stomach to digest and yung liver yung mag-produce ng bile na hindi nahihirapan. Okay? So, if you want to trigger your gallbladder to produce bile, eat fats. Healthy fats. Ano ba yung healthy fats, Doc? Siyempre, yung mga fats na sa ating mga real foods. Okay? Pwede itong mga coconut oil, olive oil, avocado oil. Yan. Mga good fats po yan. Okay? So, if you are not eating fat, yung bile natin, okay? So, please correct what you are doing right now. If you want to be healthy, eat the natural food, nutrient-dense food, do fasting. Huwag niyo yung problemahin yung magkakaroon daw ng gallstone. No.
If you will break your fasting properly, you will not have gallstone. Okay? So, when you adapt, no, kayang-kaya mag-evolve ang ating katawan. So, please, share this live. And pag may mga concern, question, ayan, ito nang the right time to ask question. Pero paalala lang po, itong lecture ko is for knowledge purposes only. Pag may mga health condition, please, no, consult your trusted doctor. And if you want to have a low-carb advocate physician, yung nag-a-advocate ng low-carb, dun po kayo magpakonsulta if you're doing the low-carb lifestyle. Okay? So, another announcement. Mga libreng konsulta, free health talk and consultation sa March 2. Malapit na to 10 a.m. dito po sa Bulacan. Mga taga Bulacan, Malolos, Pandi, Baliwag. Napakalapit na po ang itong arena sa Shangri-La pala. NLEX lang po. Okay? Napakadaling puntahan. Dito po tayo sa Shangri-La Homes Clubhouse in front of the New Bukawi Municipal Hall. Yung Municipal Hall lang yan. Tapat lang siya. Mayroong kanto po dyan. Pasok lang kayo doon. Tapos may mga parking sa gilid. Marami pong parking dyan. Okay? Dyan po ang mga tambayan pagka after a run, after a bike. Dyan po nagkakape ang mga tao dyan. Okay? So, see you there, March 2, Sunday, 10 a.m. Okay? And then, of course, March 16, taga mga Silang Cavite. Sa South naman tayo. So, please, kung sino man mga nasa South or gusto nyo yung mga nasa malapit lang kayong puntahan, yung iba nga, malalayo pa, pumupunta din, no? Cafe Agapita. Okay? Cafe Agapita. See you 11 a.m. Okay? Alam ko may nagpapakonsult dun Okay? So, uunahin ko po yung consultation na na nakausap ko. Lapitan nyo agad ako Yun sa mga nag-message sa akin. Okay? So, bring your laboratory sa March 2, sa March 16, and we will discuss your health issues. Okay? So, ano po yung mga questions kaya dito na pwede nating sagutin? Na-diagnose ako ng gallstone sa ultrasound pero negative naman po sa CT scan with trip. Ano yun? Nakita sa ultrasound pero bakit nawala sa CT scan? Baka dahil sa pag-strict low carb mo. Alam mo, meron akong mga patient, nag-strict low carb sila, yung gallstone nila mga 0.5 cm naging 0.3 cm. Yung 0.6 cm naging 0.2 cm. So, you do strict, low carb, doing fasting, doing exercise, drinking their fluids, yung required fluids nila, nag-i-improve ang health. Doc, simula na ako nagkaroon na ako ng acid. Ano yun? Hindi ko maintindihan. When you have GERD or reflux disease, tanggalin niyo po yung mga processed food, tanggalin yung mga sugar food, sugar drink, and yung mga high carbs. Nung tinanggal ko lahat yan, nawala ang GERD ko. Okay? Doc, kaya bang bumaba ang sugar na type 2? Yes. Okay? If you are injecting insulin, please be monitored and guided by a physician. So, bakit dangerous to? Without yung nakamonitor na doktor, pwede pong mag-hypogly, hindi kayo nagbababa ng insulin, mas delikado. Kaya, if you want to lower or pababain ang inyong sugar, please be guided and monitored. Mas maganda nang nag-iingat tayo. Okay? Yeah. Bakit ang lakas-lakas kong dumighay? Okay, mga bloated dyan. Okay, tanggalin niyo po yung mga milk, mga cheese. Okay, tanggalin niyo. Tapos, yung veggies, lessen niyo or tanggalin niyo. It causes bloatedness. Okay? And then,
chew your food properly 20 times or more before swallowing. Yan yung mga nagmamadaling kumain. Please, ang pagkain, sinisavor. Sayang lang ang pagkain ninyo kung lunok lang kayo ng lunok. Okay? Doc, may kulani po ako, maliit. Hindi naman lumalaki pero nakakatakot po. Oo naman, pagka may mga cyst dyan, di ba? Please, if you have cyst, may mga kulani or ano, pa-check up ninyo. Or do strict low carb. Kung ayaw nyo magpa-check up, mag-strict low carb kayo. Tanggalin yung mga sugary food, sugar drink, processed food. Eat real foods. Nutrient dense. Fluids. Matulog kayo ng maaga. Makita niyo, lumiliit ang mga kulani. Pero kasi may mga kulani, no? Pagka lumalaki, may infection. It's either viral or bacterial. So, consult pa rin. Baka kailangan natin ng medication. Okay, posible ba no maintenance until pagtanda or at least less maintenance by doing? Yes po, marami na pong nababawasan ang mga maintenance, marami na po ang natatanggalan ng maintenance when you do it properly. So if you are doing it by yourself, baka may mga mali pa kayong magagawa, please consult your trusted doctor or your low carb advocate doctor. Okay? Para ma-address yung mga problems ninyo. Okay. How to break fasting properly. Okay. If you are fasting 12 hours to 24 or less than 36 hours, you can break your fast by eating real foods, no sugary food, mas safer, mas healthier to. Kaysa mag-break ng fast kayo ng mga high sugar, mga junk foods, huwag nyo nang gawin yon, sayang. Okay? But if you are fasting, extended fasting to, 36 hours or more, break your fast by using bone broth, mga soup. Then after 30 minutes, if you are hungry, eat your 50% of your meal. Then after that, after 30 minutes, kung busog na, don't finish yung the rest. Pero kung gutom pa rin, kainin nyo na yung natitira. Okay? Paano matanggal ang gallstone? Ang gallstone natatanggal lang yan. No? When you do strict low carb, hindi natatanggal. Lumiliit yung iba. Lumiliit. Tapos ang advice ko naman sa gallstone, if it's not painful, nahiyaan ko lang. Okay? Ayan. Okay. Ayun. Paano kung meron ng gallstone? Pwede pa ba mawala? Lumiliit po, no? Okay? Lumiliit po. Pagka nag-strict low carb. Kung mali-mali yung paglo-low carb nyo, pwedeng walang mangyayari. Yes, dun sa mga may asthma, low carb po kayo. Alam nyo bakit? Inflammatory foods, tinatanggal natin. Kadalasan ang mga inflammatory foods are processed, sugary foods. Yan. Tatanggalin natin lahat yan. And it will improve your health. Okay? Ang ibig sabihin ng nangangasim ang sikmura, nag-GERD, gastroesophageal reflux. So pagka nangangasim sikmura, pwedeng nag-GERD yan, bumabaliktad. So yung acid lumalabas. So please, make sure na hindi processed, hindi sugary foods ang kinakain ninyo. It will improve. Okay? Kidney stone, yes. Alam niyo, bakit nagkakaroon tayo ng kidney stone? Dehydration. Hindi kayo mahilig uminom ng tubig. Ang isang warning dyan, pagka ang urinalysis nyo may mga crystals, yan ang pwedeng mag-cause ng mga kidney stone. Kaya, if you want to get rid of those crystals, okay, ayusin nyo po ang fluid intake nyo. Anong side effect pagka tinanggal ang gallbladder? Wala. Wala naman. Yung bile, nagproduce pa rin naman ang liver natin ng bile. Ang gallbladder, storage of bile. Diyan ini-store. So kung kinakailangan na ang bile,
nagpupuslit or naglalabas lang ang gallbladder niyan. Pag wala ng gallbladder, we still produce bile from our liver. Okay? Doc, reversible po ba LC sa hypertension? Every time po nag-fasting ko, nag-morning, taas BP ko po. Okay. Yes, pagka tama ang pag-LC nyo, tama ang paglo-low carb ninyo, it will control your BP. Okay? Kaya kadalasan, no, yung iba, 90/60, meron akong patient, 3 ang kanyang medication for hypertension, but his BP is always 90/60, minsan nag-85/55, ganyan, no? Kaya nagbabawas po ako ng maintenance. And ngayon, iisa na lang yon every other day pa, pero maintain niya sa 90/60 ang BP. Take note, no? Ang blood pressure na healthy is 90/60 up to 120/80. Wala pong BP na dahil sa age nyo ay mataas. No. Kahit na anong age po natin, no, from adolescent hanggang sa elderly, dapat ang BP niyo is between 90/60 up to 120/80. Okay? Yan. Okay. Oh, naghahanap na sa Nueva Ecija at Batangas. We'll see. Titingnan natin, ha? Dok, kung puro baboy na may taba-taba sa low carb, okay lang ba kahit araw-araw? Okay lang po. Pero I advise you to have a variety. Huwag naman puro baboy. Kayo naman. Meron naman tayong fish, may chicken, no? May beef. Huwag puro baboy. Okay? Anong gamot sa ulcer? Okay. Alamin natin kung bacteria ang nagkokos ng ulcer. So usually endoscopy ang kailangan dyan para makita ang endoscopy is both a diagnostic and curative, no? Pwede nang gamutin yan. So kailangan alamin nyo lang kung may bacteria. Pag bacteria, antibiotic lang ang katapat. Okay. Oh, albay daw. Punta tayo. Oh, okay. Anong ibig sabihin pag normal ang cholesterol pero mataas ang triglycerides? If you have a high triglycerides, if you have a low HDL, and if you are obese, and you have hypertension and diabetes, please, ito yung mga criteria of having metabolic syndrome. So, high risk for having cardiovascular disease. Control your triglycerides. Paano natin makakontrol triglycerides? Kumain lang kayo muna sa inyong pamamahay. Lutong bahay, bawal ang mga pagkain sa labas. Dahil may mga ingredients ang mga pagkain natin sa labas, may ingredients na hinahalo dyan. Madalas may sugar pa nga. So, iwas muna tayo sa mga pagkain sa labas. Focus on your home-cooked meal. Okay? Paano po ma-stop ang underweight? 6 months na po, naglo-low carb na ko. Okay, if you are underweight, check nyo kung underweight talaga. Yung iba sinasabi underweight, pero pagka-chinek, hindi naman. Okay? Make sure that you are already underweight. If you are underweight, eat 3 times a day. Eat 3 times a day. Fasting up to 12 hours only. Do not extend that. Do not exceed. Okay? Do resistance exercise. Pagka nag-increase ng metabolism by doing resistance exercise or mga lifting exercise, you will increase your metabolism and anong mangyayari? Tumatakaw. Okay? Kakain ka, so mag-i-improve ang inyong timbang. Be patient. Huwag po tayong maiinip. Ha? Pagka may mga CKD, please consult first. Hindi pwedeng dito. Ang dami natin pag-uusapan regarding your CKD. If you want to improve your creatinine, eto, i-discuss natin lahat yan. Okay? Ayan. Alright. Hi.
Paano daw ang low carb? Tanggalin po ang processed food, tanggalin ang sugar food, ang mga refined carbohydrates, tinatanggal ang tinapay at pansit. Ako, Dok, paano yan? Favorite kong pansit. Ay, favorite ko rin po ang pansit noon. Pero kung ito ang nagkukos ng aking health, no? Health condition mag-worsen, aba, tanggalin nyo na. Kung hindi naging improve ang inyong sugar, tanggalin nyo na. Okay? 2 centimeter. Uy, malaki yun ah. Malaki. Kaya nawala sa CT scan. Ewan natin. Hindi ko alam bakit nawala. Kung ganyang kalaki, 2 centimeter, bakit sa CT scan hindi nakita, no? Okay. Doc, pwede rin ba ako mag-low carb, may maintenance? Yes po. If you have hypertension, may maintenance. Okay? Much better to be medically guided if you want to do the low carb properly. Marami po sa atin, alam ko, naglo-low carb, pero may mali-mali yung ginagawa. Paano nyo malalaman na mali-mali? Pag meron pa rin kayong mga discomfort, years na naglo-low carb, and still, you have a problem, may concern kayo, bakit hindi nag-i-improve to? Naglo-low carb naman ako. There must be something wrong. Kadalasan, ang dami, walang electrolytes. Okay? Paano po mag-low carb, Doc? May gallstone. Number 1 bawal is oily food. Kaya nga nasa lecture ko na kanina. Okay? Kailangan natin bile. Diba kumakain tayo? Ang trigger ng bile na lumabas sa ating gallbladder is oil. Ito yung fats. So, paano nyo palalabasin? Ito, take note, ha? High carb, nagkakaroon ng gallstone. Bakit? Umiiwas sa taba. Diba? So, hindi lang po yung mga low carb, merong gallstone. Sigurado ako, kumakain pa rin kayo ng mga tawag dito, ng mga high carb sugar, okay? Pero may taba din kayo nakakain. So bakit ang mga kumakain ng mga matataas ng carbohydrates, nagkakaroon pa rin ng gallstone? Bakit? Kasi iniiwasan nyo ang taba. Yan ang nagtitrigger para lumabas ang bile. Pagka hindi lumabas ang bile natin, nagkakaroon ng sludging doon, yung bile sludge, yun ang nagiging gallstone. Hindi ginagamit. Meron mga tumutubong pimples sa skin like arm, likod, legs sa batang nagdadalaga. Please explain po. Okay, usually sa mga obese. Pagka overweight, obese, pansinin nyo yung skin nyo. May mga parang, pimple, maliliit, no? When you do low carb, magiging smooth ang skin ninyo. Totoo yan. Ganyan ako nung obese ako. Yung obese ako, meron akong dito sa arms ko But now, wala na. Okay? Pwede po ba mag-low carb pag may anxiety disorder yung tao? Much better to be guided. Kasi pagka mali-mali ang ginagawa ng paglo-low carb, yung may anxiety, lalo nagkakaroon ng anxiety. Kaya kadalasan, when I see patient na napansin ko may anxiety, nire-recommend ko to be monitored and guided. Kasi every time na may nararamdaman silang discomfort, nagpapanik na agad sila, nag-a-anxiety. For example, yung BP, nakita nila 150/100, panik agad sila. So, alam nyo, segundo-segundo nagbi-BP. Imagine mo yun, nakakasampung BP na siya. Akala niya, pinapababa niya ang kanyang blood pressure. Lalong tumataas. Yan yung anxiety. You need to have someone to talk to. Kung meron kayong nakakausap, mas yung mga nagpapaliwanag, bakit ganito, huwag kayong mag-worry. Kumakalma yung mga may anxiety. Okay? Ayan.
Doc, brother ko na-confine, need a dialysis kasi mataas ang kreya niya. Nako, naka-confine na. Okay? So, hindi ko na yan mapapakilaman. Kailangan po, discharge na po kayo kasi meron na po in charge na doktor sa inyo. So, please, okay? Listen to the doctor kung ano talagang nararapat, ano yung tama. And if you are discharged, saka natin sagutin yung mga ibang tanong ninyo. Okay? Doc, okay lang po ba ang pinalit ko sa kanin po is repolyo? Yes. Okay lang po. No problem. Okay? Ano pwedeng substitute sa coffee para sa acidity? Sa totoo lang, hindi po coffee ang nagkakos ng acidity natin. Ha? Sugar, processed food, mga high carbs, yan ang nagkakos ng acidity. Yung mga 3-in-1 na mga, yan ang nagkakos ng acidity. So, pero if you want to change your coffee, pwede naman gawin mong tea or cocoa, mga herbal tea. Yan. Okay? Okay, ano pa ba? Ano ang maganda para mag-improve ang creatinine? Hydration, no? Eating real foods, tanggalin nyo. Kadalasan, no? Ang diet natin ngayon ay high carbs. Imagine mo, no? Pizza. Order kayo 2 boxes. Kadalasan, ang nauubos yung pizza, minimum 2. Dinadagdag. Hanggat may pizza, kain kayo ng kain yan. Yung pasta, naku po, nag-2 serving kayo ng plate. Okay? Yung mga chicken with breadings, yan. So please, eat your food, no? Home-cooked food, properly cooked sa inyo. Okay? Tanggalin nyo na yung mga ibang magic or mga cubes, salt and pepper, herbs and spices lang tayo. Okay? Okay, sa mga mayroong fatty liver, ito kanina, yung meron kami na-monitor, ang dami na niyang supplements. No? Ang mamahal ng supplements. Alam mo, if you're not going to change your lifestyle, if you're not going to change what you eat, hindi nyo babaguhin. Kahit inom kayo ng inom ng supplements, hindi mababago ang inyong fatty liver. Yung sinasabi nila, kakambal na nila habang buhay yon. No. You can improve your liver enzymes, mawala ang fatty liver, tanggalin nyo ito. Bawal ang fruits, except strawberry and avocado or mga berries. Lahat ng junk, lahat ng processed, lahat ng sugar, kahit sweetener, tanggalin nyo muna. Okay? Mag-i-improve yan. Huwag kayo mainip. Kanina yung pasyente namin, 1 month pa lang namin minomonitor. Gusto niya makita kung may changes. Ayun, lumabas, ang laki ng changes dun sa kanyang liver enzymes. Although slightly elevated pa rin, pero hindi na siya katulad nung umpisa. No? Ang tataas. Parang 180 lang, 80 yata yan. Pero nag-improve. Nakitaan niya yung improvement sa kanyang health when he did this lifestyle change. Nag-low carb, nagpa-fasting, no? And yung fluids niya, naayos na rin niya. Okay? Okay, normal naman x-ray ko, Doc, pero mataas pa rin ang LDL at cholesterol finding sa akin, costochondritis, selective. Okay. Sige lang po, pero if your triglycerides is normal and your HDL is high, okay po yan. Nothing to worry. Doc, bakit po kayo simula po nung nagka-acid reflux ako, nagkaroon ako ng anxiety and panic attack? Of course, pagka may acidity ka, no, may GERD, may reflux, no, akala mo atakihin ka sa puso eh. So, sino ba naman hindi magpapanik pagka nakaramdam ka ng bigat or may parang asido sa dibdib mo? Akala mo puso ng problema, yung pala may GERD. Yes, yung iba nag-anxiety. Anong gagawin? Tanggalin nyo ang junk food, tanggalin nyo ang processed food, tanggalin yung mga sugary food, sugar drink.
Okay. Okay, ano pa ba? Pag mag-take ng magnesium, pwede na po bang walang electrolytes? Need natin ng electrolytes lalo na sa mga nag-exercise dyan. Ha? Yung magnesium, yes, yung Epsom salt, pwede nyo nang hindi tanggalin if you want oral magnesium na lang, either magnesium citrate or magnesium glycinate. Doc, yung po bang frozen meat, okay po ba sa low carb? Mahal po ang fresh meat. Talaga? Okay. Eto, may patient ako, no? Frozen meat sa States, sa abroad. Dati, minonitor na namin ito eh. Maganda ang kanyang lipid profile, triglycerides, all, lahat maganda. Nung nag-follow up sa akin, no, tumaas daw ang triglycerides. Sabi ko, bakit? Okay? Ano po yung mga kinakain ninyo? Ang in-order na lang daw niya is puro beef, frozen. Ako, are you sure na real meat yan? Kasi meron tayong tinatawag na processed meat. Okay? Ito yung mga nilagyan na ng mga preservatives. Yan. So, make sure your meat is real. Okay? Kaya siguro mura ang frozen meat. Okay? Kasi matagal na, pagka nilagyan ng mga preservatives, tumatagal sila eh. Diba? So, much better is fresh meat. Okay? Okay lang po ba na hindi kumain ng rice? Puro ulam lang at gulay. 6 days na po ako hindi nagra-rice. Yes, very nice. Okay? Do not forget your fluids, your electrolytes para maiwasan yung mga discomfort or malesen. And bawat puyat. Okay, make sure, pati bread, wala. Kasi yung iba kaya walang rice pero nagbre-bread. Okay? Ano po ang bawal na pagkain sa may fatty liver? Ayun, nabanggit ko na. Fruits, tanggalin nyo na po ang fruits. Alcohol, syempre, number 1 yan. Then, lahat ng mga processed food, sugar, sweetener, tanggalin nyo na rin. Okay? May protein sa urine trace. Maraming reason bakit nagkakaroon ng protein sa ihi natin, yung trace. Okay? Number 1 is infection. Make sure na walang infection. Pag may infection, pwede magkaroon ng trace. If you are also dehydrated, pwede rin magkaroon ng protein yan sa ihi ninyo. Or you doing some resistance exercise, pwede rin. Okay? Bago natin sentensyahan na meron kayong kidney disease. Okay? Yan. Paano po, Doc, para hindi bumaba lalo yung weight? Kung mag-LC ako, natatakot po kasi ako baka lalo pumayat. Do lifting exercise. When you do lifting exercise, you will improve your metabolism. So, mag-i-increase metabolism ninyo. Pagka mataas ang metabolism ng katawan natin, naghahanap ng pagkain. Energy nila yan. So, kakain ka. Gugutumin ka. Okay? Marami na po akong mga senior patient, no? Sabi na, Doc, bumababa ang timbang ko. Do lifting exercise. When you do lifting exercise, you will improve your appetite at mas gaganahan kang kumain. Okay? Pag hypertensive, please consult your physician regarding sa iyong gagawin diet. Magkaroon kayo ng baseline, then advised by a doctor who is advocating low carb or keto. Okay. Yes, nuts is included sa low carb. Okay? Pero handful, 2 or 3 times a week lang. Handful, 2 or 3 times a week lang. Huwag kayong mag-stock ng mga nuts. Alam nyo bakit? Uubusin nyo lang yan. Kaya please, huwag kayong mag-stock. Okay? Without gallbladder, pwede po ba ang meat? Yes, pwede naman. We still produce bile, so don't worry. Pwede po ba mag-LC kahit payatin
May health issues, breast lump, na-operan ako noon, fibroid, monitoring pa din po, may bukol. Much better na mag-strict low carb po kayo. And of course, ang fasting natin up to 12 hours lang. Eat 3 times a day. Do resistance exercise. Hindi naman ibig sabihin mabibigat na dumbbells yan, no? Resistance, pwede kayong yung mga rubber. Okay? Hindi po yan. Kailan ako pupunta sa Cebu? Schedule natin yan. Okay? We'll announce po sa page natin. 160 triglycerides, hindi na kailangan uminom ng gamot. Alam nyo, yung 160, much better, ang normal is 150, no? So, if you have triglyceride of 160, focus muna kayo sa real food, sa home-cooked meal, walang processed food, then out muna ang mga pagkain sa labas. Much better talagang out na. Okay? Kung hindi maiwasan, hihira. Pero, kaya tumaas po ang triglycerides nyo, pagkain sa labas po yan. Yes, ang peanut is not a nut, legume po siya. Okay? So, out po iyan. Sa akin, ang advice ko sa mga gallstones, no? Kung hindi naman masakit, no, nothing to worry po yan. Okay? Meron bang benefit si apple cider? Yes! Ang daming benefit ng apple cider. Usually, yung binibigay ko pagka may bloatedness. 1 to 2 tablespoons of apple cider in 1 glass of water. You can drink it twice a day. Pero make sure, gumamit ng straw. Okay? Okay. Yan. So, ano pa ba? Doc, high ang creatinine. Ako, 500. Please, consult agad. Ayusin agad ang creatinine. Change your lifestyle. Make sure you start now. Kasi napakahalaga niyan. Alam niyo ang creatinine, ngayon, 500. Baka after 2 weeks or 1 month, nasa 1,000 na yan. Pagka yan, nasa 1,000. Actually, pagka 500, nag-a-advise na sa inyo na magpalagay ng fistula. Please, you need to address that. Pababain ninyo para hindi kayo ma-dialysis. Okay? Paano pababain? Consult. Iisa-isa natin, hihimay-himayin natin bakit tumataas ang creatinine ninyo. Aalamin natin ano ang sanhi. Okay? Kung alam nyo ang sanhi, mapapababa natin yan. Okay? If you know the root cause of your problem, yan, ma-address natin. Okay? Kasi ang kadalasan nangyayari, magbibigay sa atin ng medication, hindi naman na bago inyong lifestyle, still you're doing your unhealthy lifestyle, eating junk food, sugary food, syempre, sarap, no? Pero it will worsen your health condition. So, if you want to improve your health, start now. Huwag nyo nang ipagpabukas or after ng birthday ko, after may mga patient ako, nag-Christmas party pa. Ayun, lumala lalo. Kung na-address na agad niya yon, hindi siya yung mga nag-iinom or nagkakain ng mga sugar food, processed food nung Christmas party. Baka mas maganda pa ang health niya ngayon. Okay? Ayan. Okay, good evening po. Ayan, payat daw. Alright. Grabe ang excessive, ang dighay, acid reflux. Yan. Yes, pwede. No, ang dighay, no, bloatedness yan. Ang acid reflux may pain. Okay. Ano ang bawal na pagkain? Processed food, sugar. Yan ang bawal na pagkain. Diuretic po ba as one reason kung bakit tumataas ang creatinine? Okay. It adds, pero if you are dehydrated, mas nadadamage ang ating kidney. Kaya please,
kahit may diuretic po tayo, kailangan uminom pa tayo ng electrolytes or ng water. Okay? Kaya nga, kadalasan, pagka nag-low carb, pinapatanggal ko mga diuretic. Kasi once na nag-low carb kayo, nadidehydrate ang katawan natin, kaya napapainom po ako ng electrolytes. Yun ang reason nun. And if you have medication that causes diuretic, ina-advise ko, if ever na kailangan natin tanggalin yung diuretic, much better. Kung kailangan nandyan pa rin, dahil meron tayong inaayos. Kaya nga ang health natin is individualized if you want to address it. Kailangan hindi tayo pantay-pantay or pare-pareho. You need someone to guide you, to monitor you. Okay? Normal po ba na dumumi ka una buo, then after dumumi ulit, medyo basa na? It is normal po ba? Actually, yan, no? May time, no, may hindi ka makadumi. So, pwedeng may bumarang solid. Matagal kang hindi dumumi. Pero pag once na ilabas mo yung solid, yung formed na dumi, yung mga hindi pa nagfo-form, kaya medyo basa yung sumusunod. Okay? Okay lang yan. Ang mahalaga na ilalabas nyo ang dumi. The purpose is to eliminate these feces. Okay? Yan. Doc, may SGPT higher. Paano po ako mag-lose weight? Okay, magkaiba ito, no? SGPT, if your SGPT is high, so pwedeng gaano ka high, pa-ultrasound para malaman kung fatty liver. Pero kung times 3 the normal ang inyong liver enzyme, sigurado na ako dyan may fatty liver yan. Meron kasing instances na normal ang SGPT pero through ultrasound may fatty liver. Meron din naman, slightly elevated ang liver enzyme pero normal ang liver, ang ultrasound, ang liver ninyo. Normal naman. Pero if you have times 3 of the normal of the liver enzymes, sure na yan. It's either mild or moderate fatty liver po yan. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. No? If your CREA is taas ng 90. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. Kung kaya nating mapababa yan para maiwasan ang pagdadialysis, please do it now. Or else, yes, kailangan natin dialysis kung hindi nyo mapababa ang inyong creatinine. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng status SP appendectomy? Status post, ibig sabihin tapos na po na naoperahan ang appendix ninyo. Natanggal ang appendix. Okay? Ano pa? Alright. Good evening. Ano po kaya ang reason relief for headaches with nausea while doing fasting? Nako, listen to your body. If you are feeling headaches, you feel nauseous, break your fasting. Make sure, no? Baka naman dehydrated. Sip your electrolytes. Kung hindi nawala yung headache, hindi nawala yung nausea, gutom na. Break your fast. Huwag ninyong pilitin yung fasting ninyo kung hindi na kaya ng katawan. Huwag po kayong mag-alala. In due time, when you do this low carb properly, yung fasting will be so chicken feed. Easy to do. Okay? Ang fasting will parang domino effect yan eh. Magpa-follow na lang yan. Okay? 296 triglycerides, yes, I would recommend low carb. Okay? Okay. Nare-reverse ba? Ito yung mga tanong, no? Nare-reverse ba ang dialysis? When you do lifestyle modification, lifestyle change, ang goal natin, no, is to lessen the dialysis. Kung acute kidney injury yan, pwede. Pagka na-dialysis, na-control yung CREA, pwedeng hindi. Pero pagka chronic, no, disease na, kidney disease, chronic na to eh, may damage na.
And once you are already into dialysis, ang purpose na natin dito is to lessen your dialysis from 3 times a week. Much better sana kung twice a week or once a week. Paano? You need to eat real foods. Pababain natin ang ating creatinine. Malay nyo, no? It's so hard, no? Napakahirap niyan, pero if you are determined, habang may buhay, may pag-asa po tayo. Okay? So, tandaan nyo, ang gallstone, paano na-produce? Mataas ang cholesterol, mababa ang bile or konti ang bile na lumalabas sa gallbladder. Combination po yan. Huwag po tayong papayag na cholesterol lang ang nagkokos ng gallstone. Hindi po tama yan. Ang tama yan is dapat dapat walang bile. Pag may bile na lumalabas, hindi po tayo magkakaroon ng gallstone. So, paalala ulit, March 2, Shangri-La Homes Clubhouse in front of New Bukawi Municipal Hall near Philippine Arena. 10 a.m. Kita-kita po tayo mga taga Bulacan or pwede mga taga, kung mga norte, mga Manila, malapit lang ang Philippine Arena. Minuto lang yan. Okay? Kita-kita po tayo. Dalhin ninyo ang inyong lab results. Free consultation po ito. Doon sa mga gusto magkaroon ng free consultation, andito na po. March 16, kita ulit tayo sa Silang Cavite, sa Cafe Agapita. Dalhin nyo rin ulit ang inyong mga lab request. Iisa-isayin natin ang inyong mga health condition. I-address natin. Ask to be the best version of yourself with the right mindset. Right mindset palagi. With a proper low-carb nutrition, doing fasting, active lifestyle. Adapt and evolve. Bye!